Hello, good morning mga kabigig, mga kahab, mga kabakyard. Ito na pa yung update sa aking mga alagang baboy. Ito, mga lilitsunin. 85 days old nila ngayon. 85 days old. Ano pa po sila, starter stage. Kapag 90 days old na nila, i-grower ko na po sila. Ito guys, kapag ganito ang hanap buhay mo, ang trabaho mo, walang arte-arte guys. Kasi ang pag-aalaga ng baboy, kailangan may sipag at tiyaga ka. Tapos meron kang pasensya, patience. Kasi ang trabahong ito guys, pag andito ka sa kulungan mo, naglilinis, nagpapakain, siyempre hindi mo maiwasan, mamaya mahawakan mo yung tae nila, yung kuko nila, tapos madidikit sa damit mo. Yan, mabaho ka. Pero andito naman po yung pera guys sa baboy. Kapag nakapagbenta na, mawawala na yung lahat, yung pagod mo, yung may inspire ka. Lalo na guys, pag nanganganak na yung mga alaga mo, ganyan, mga alaga natin, mawawala na yung pagod natin. Kasi yung trabahong ito guys, napapamahal na tayo. Siyempre ito po yung araw-araw natin ginagawa. Maya-maya, andito tayo sa ating babuyan, tinitignan natin sila. Ayan guys, yung mga kapatid niya, may 3 doon. Ay, 4 pala sila. Tapos yung isang gagawin kong inahin, ayun si Liit. Yan po yung pinakamaliit na anak ni Rose. Iniwan ko. Kasi maganda yung hubog ng katawan niya, mahaba siya, tapos yung mga paa niya mahahaba. Tapos yung dede niya po 16 yung dede niya. Ipapalit ko dun sa nanay niya kasi si Rose, sadyang payat talaga yan, siguro na mahaba. Payat siya. Pero maganda yung katawan ni Rose, mahaba siya. Kaya lang minsan matapang, minsan hindi. Pag nabibigla siya, bigla siyang nangangagat. Ganito guys ang trabaho ko araw-araw. Kapag umaga, ganyan. Itong mga fattening ko guys, 3 times a day ko sila pinapakain. May merienda pa yung mga yan. "85 days old sila magmula nung pinanganak sila." Parang sila, 1 month and 15 days magmula nung winalay. Kasi kailangan dapat 45 days bago mo sila i-dispose. Kaya ito parang 45 days, 1 month and 10 days magmula nung dinispose sila, ganyan. Magpa 5 months sila magmula nung pinanganak sa September 1. September 1 yan sila September 1 sila i-dispose. Sana mahal pa yung live weight niyan. Siguro guys, mahal pa rin kasi
kulang yung supply ng baboy. Wala kasing baboy kasi yung mga guys, yung mga naapektuhan ng ASF. Yan, ano pa lang, bumabangon pa lang sila. May iba na hindi nagpatuloy, may iba na tumuloy. Tulad ko, yung last year, 17 heads yung naapektuhan sa amin. Kaya sa awa po ng Diyos, yung mga inahin ko guys, hindi sila naapektuhan. Andito po kasi sila, tapos yung 17 heads, inaalaga po namin sa bundok. Kaya thank God at hindi po sila naapektuhan. Awa po ng Diyos, buhay po silang tatlo. Kasi tatlo po yung inahin ko. Ayan, mga buntis yan sila. Si Lucky yan, buntis yan si Lucky. Ito po yung nahulog sa sa Poso Negro, si Lucky. Ayan, buntis na siya. Tapos si Rose buntis na rin. Tapos po ito si RC. Pinaiay ko po siya nung nung June 8. Kaya ito, mga June 28 siya. Tignan natin kung makakakuha siya. Kung malalagyan na siya. Kasi 21 days niya. Kasi ang baboy guys, 18 to 21 days. Magmula iay. Kung hindi siya nag-hit ulit, nag-reheat, ano na yan, mayroon ng laman. Tapos, paunti-unti, pakakainin ng, paunti-unti. Pagkatapos maiay, kailangan, paunti-unti yung pakain sa kanya. Ito guys, si RC, buntis din yan. Si RC. Kiyat tayo, o mag-over the bakod tayo. Ay, tumain na naman sila. Tapos na ako naghahako, ng kain nila. Dito sila tumain. Ito guys, buntis na yan. Siya, July 11 ang due nito. Lucky. Ito guys, iliit. Ito siliit, oh. Yung gagawin kong unahin. Ito yung pinakamaliit. 16 ang niya, baby niya. Tapos, mahaba yung paa. Mahaba yung, yan to, katawan niya. Ganda rin yung gawin unahin. Ito ang nanay niya. Ito si Rose, yung nanay niya. Ang buntis din yan. Maliit ang tiyan ni Rose. Sana marami kang anak, Rose. Ito kasi payat. Payat siya. Ganyan na talaga. Hindi siya tabain. Matagal lang. Matagal lang magpaligo. Magpakain, magpaligo.
paligo. Ayan. Medyo matagal-tagal ng pagkain. Tanggalin yung mga tahi. Tapos paliguan. Ito sana buntis na si RC. Si RC oh. Diba RC? Mababait naman po yung mga alaga ko guys. Ito lang si Rose. Nung naparvovirus, tumapang siya. Lahat ng anak niya namatay. Pang second parity niya. Tumapang siya nun. Kaya pag pumapasok ako dyan, pag nabibigla siya. Yan, nangangagat. So, mabait naman ito pag nanganak. Hindi niya inaano yung mga anak niya. Mapagmahal sa anak niya. Pareho silang tatlo. So, sana ibibenta ko na. Eh, nag-hit siya. Kaya, ayan, pinakastahan ko muna. Ito yung mga apat guys. Kapatid ng tatlo dun sa kabila. Ayan guys, may maingay, may gumagawa dyan kasi pinapagawa ko yung bahay ng kambing, bahay ng baka, kalabaw, ganyan, manok. Ayan lang guys. Thank you for watching. Happy farming everyone. God bless.